Nako, Senator Robin Padilla sumugod sa Senado. Natakot yata itong si Erwin, no? Magpang-abot ito, no? Hindi natin alam na, pero alam naman natin, galit na galit si Senator Robin din diyan sa pahayag nito ni Erwin kay Senator Dante Marcoleta at kay Cayetano kukwelyuhan daw, bibit-bitin. May nababalita, di ba? Sabi niya ni Robin, hindi tiyak kung sinabi ni Robin yun, ha? Na ang sabi, try mo sa akin, bit-bitin mo ako. Sige, try mo. Di ba? Pero ito nga po, napasugod si Robin sa Senado, dala yung 18 Marines na kasama si Atty. Baligud. At dito nga po, hinarang yata sila, hinihingan sila ng QR code. Ano to? Pandemic? Di ba? Hinihingan sila ng QR code at hindi pinapasok yata sa Senate. Ngayon, siguro, sa pamamagitan ni Senator Robin Padilla, kasi lahat sa Senado, may rules naman, na papapasukin sa Senado pag bisita. As bisita naman yung 18 Marines kay Robin Padilla, no? Pero ang tindi, no? Kung wala pala si Senator Robin Padilla, hindi papapasukin ng 18 Marines. Akala ko ba may imbitasyon? Talaga sinungaling to mga Bendalo group na to, no? Sinabi nila, hindi daw dumalo yung 18 Marines. Ayan na nga, dumalo, hindi pinapasok eh. Tapos sabi pa nila na hinihintay daw, ito sabi tingnan mo Erwin Tulfo, iginiit na sobrang tagal, hindi na nila hinintay ang Brave 18. Wow! Ha? Talaga mo mag-a-adjust kayo? Dapat kayo mag-adjust sa kanila, hindi sila sa inyo. Di ba? Dahil una, makakakuha ng impormasyon. Sabi pa nga nila, bakit Anya binawi yung pangalan ni Ligarda? Sige, doon mo papatunayan talaga yung 18 Marines, dapat talaga imbestigahan. Biruin mo, sige, Aber, binawi ang payag kay Ligarda. Sige, may kampihan, may bagong script, sige. Pero ba't ayaw nyo imbestigahan talaga? 'Di ba? Ngayon iimbestigahan nyo, ano to, bluff lang? Parang bluff lang to, 'di ba? Sabi ko sa inyo, patibong lang yung pagsosorry niya. 'Di ba? Kasi tamo, yung ngayon, ano ba nangyari? Biro mo, sabi nyo, suspend daw ata ang hearing nyo kasi digawa ng lindol. Ito, lumindol lang. Hindi ko po kayo na sa mga lumindol po na apektuhan, ako po ay nakikiano sa inyo na mag-ingat kayo dyan. Pray lang tayo, talagang hindi natin masasabi kung lilindol pa ulit. Sana mag-ingat po kayo dyan. Pag may umugang konti, labas na po kayo sa mga building. Kasi may mga gumuho yata, no? Ito po yung ginawang dahilan ni Erwin, nila, ng mga majority black pa, hindi. Yung mga Bendalo black. Di ba? Ito yung ginawang dahilan nila na pinahinto muna ang hearing di bilang respeto sa mga nilindol. Wow! Hindi natin inaano yung mga lumindol, no? Mga naapektuhan, no? Hindi natin minamalit, no? Pero yung mga binabaha dati, nilileptospirosis, ang daming baha. Ba't nyo hinihinto yung hearing nyo? Di ba? Ano to? Ano pinagkaiba ng lindol sa baha? Hindi, yung lindol, marami din madidisgrasya. Pero yung baha, harap-harapan talaga, syudad-syudad. Parang sa namang kalamidad yun, ba't nyo hininto? Sa akin lang ha. Intellectual ko lang to ha. Bakit di nyo pinahinto ng baha? Bakit ito pinahinto nyo? Bakit? Ando kasi 18 Marines. Tapos puso nyo palitawin na ang 18 Marines hindi dumalo at ayaw magpaimbestiga, nadudulan daw sa isang, di ba kasi si Robin saka yung 18 Marines, saka si Baligud, na may privilege speech. Nag-speech lang daw doon. Maraming dahilan una, doon na yung 18 Marines. Huwag mo ireklamo na iginiit na sobrang tagal ay hindi na kayo naghintay sa 18 Marines. Anytime po pwede yun, may invitation. Merong pinakita si Baligud na invitation ng June 4, no, na talagang may kailangan pa ng QR code bago makapasok. No, marami. At una sa lahat, ba't nyo hininto yan? Papalabas nyo talaga 18 Marines, ayaw pumunta dyan? Ha? Pwede ba yun? Kung ayaw pumunta dyan, sana hindi pumunta sa Senate yan. Ha? May conflict lang kasi kaya hindi nyo na-hearing. Maaaring kagagawan nyo yan, no? Ang lakas yung pamamblap na karaan, ipapatawag namin si Martin, ipapatawag namin ng 18 Marines. Saan si Martin ngayon? Ba't di pumunta? Ha? Sabihin nyo, interparliamentary courtesy kasi may karapatan siyang di pumunta, invitation? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hayag na hayag sa mga to, yung kanilang ginagawa. Tapos sabihin nyo, majority kayo? Ha? Ipagkakatiwala ba ng sambayan ng Pilipino ang pagiging majority nyo ngayon? Na wala naman sa konstitusyon yung quorum na sinasabi nyong 12 lang? Di ho ba? Ano nyo? Eto, painggan nyo. Dito na, bahagyang natakot, hindi mo bahagyang natakot yata Bumait to. Siguro alam niya si Robin, di ba? Kaya siguro bumait siya. Natakot, pakinggan nyo. At isang video rin pinakita ni Baligud
natakot, dito siguro takot ang mga senador sa papakita ni video ni Baligod. Pero ito muna, si Erwin muna. Sir, reaction lang doon sa pinakita ni Senator Robin na sabi niyo raw nagpa-press yung siya sa opisina pero naglabas siya ng video na wala rin yung mga 18 bodyguards. Nandun po sa social media eh. Oo nga po. Pero Nandun po siya sa tabi na parang nakita ko po live kanina. Parang nakita ko po live kanina, ang bait, no? Hindi niya pwedeng pagsalitaan si Robin Padilla eh. Parang kay Cayetano eh. Baka sugurin siya dyan eh. Alam mo naman si Robin Padilla. Di ba? O sabi niya, ano siya, upakan kita. Sabi niya, wag ka, di ba, alam mo yung nakaraan na hearing, may gumaganon sa kanya, wag kang kakamot-kamot sa ulo, upakan kita. Sabi ni Erwin. O, yun ang bagay. Kasi nasa katwiran yung galit niya. Hindi yung kanya, wala sa katwiran. Kukwelyo niya si Senator Marcoleta, si Marcoleta nasa katwiran. Pare-pares kayong gusto niyo mag-imbestigasyon. Sir, ito na sir, ipapaalala ko sa iyo ang katayuan mo. Ha? Ang katayuan mo po, senador ka. Ang katayuan mo po, binabayaran ka po ng taong bayan. Ang katayuan niyo po ay pare-parehas na katulad na kay Senator Marcoleta na mag-imbestiga. Ha? Huwag kang magalit. Katunayan na ang 18 miles ko talaga sinungaling, kailangan mong imbestiga, kailangan nag-iimbestiga. Yun ang tama. Wala pa naman siya sabi totally na ikaw talaga eh. Sinasabi pa nila ikaw yon. Patutunayan niya sa maraming investigasyon. Mag-iimbestiga. Huwag daw ebidensya daw muna bago mag-imbestiga. Saan ka nakakita nun? Ha? Hindi lahat ng matawa ka, abogado pa nagsabi. Vlogger na abogado, hindi ko sabihin ko sino. Ha? Sinabi niya, kailangan daw muna mag-ebidensya bago mag-imbestiga. Tandaan mo kami vlogger lang, pero sabihin ko sa iyo, hindi lahat ng pagkakataon na kailangan mo ng ebidensya bago mag-imbestiga. Minsan at madalas, kailangan mo ng investigasyon at saka lilitaw ang ebidensya. Alam mo yan. Ba't di mo alam? Di ba? pero naglabas siya sa social media na pinakita niya yung kwarto niya na wala doon yung ano. Saan po sila nagpa-press ko? Sabi po dito sa ating attendance, pumasok po silang 18 rito. Ba't di mo pinatawag? Di ba hawak mo ang Sergeant of Arms? Ba't di mo pinatawag? Andahan mo, kapatawag kayo, may invitation naman eh. Ay, ba't ayaw ipakontempt? Diyan sa loob kung talaga ayaw ipakontempt mo. Ba't ayaw mo? O talagang ayaw mo? Sabi po nila, papunta po sila sa office si Senator Robin and mga staff po ni Senator Robin ang tumulong po sa kanya. Base po Huwag ka magbait-baitan, sir. Napaplastic kami sa'yo. Pakita mo yung dati ikaw. sa report ng kuhan ng mga dyan sa baba kanila sa lobby. So, ewan ko saan po sila nag-press con, pero siya po yung tinuturo nila na bisita po siya. Bisita sila ni Senator Robin. Hindi po ba pambabastos ni Senator Robin yung ginawa niya sa imbitado ang 18 soldiers tapos May karapatan po siya kasi bisita yung sa amin na Tama na, di ba? Bait na niya, no? Tama po siya. Laging tama na yung mga kalaban niya ngayon. Di ba? Hindi dahil sa tatakot siya siguro kumisimpatya na siya sa taong bayan. Sir, kahit anong simpatya mo sa taong bayan, isa lang gusto ng taong bayan, sir. Yang ginagawa mong diskarte, sir, ginawa na ni Ping yan. Ginawa na ni Pinky yan. Kung yung ginagawa mo ngayon, yung ginawa ni Pinky dati, nagalit ang taong bayan. Kaya yung ginagawa mo ngayon, tsak magagalit pa rin yung taong bayan sa'yo. Yeah? Ang kailangan ng taong bayan, sir, investigasyon. Tama man o mali ang isang tao na pagpaparatangan man, tanungin, imbestigahan, alamin. Yun ang po kailangan namin. Wala po kami ibang kailangan pagpapaliwanag. Kesyo lumindol, ihinto muna. Tapos bigla sabi ni Kiko, ano daw, consultative meeting lang daw yon, hindi daw hearing yon. Siyempre, hindi siya sabihin hearing yon kasi walang tumangkilik eh. Di ba sabi ko sa inyo, kaya siguro siya nag-sorry nakaraan para publicity, para panoorin ang kanyang hearing. Hindi ko nagat ng tao. Malas, ni Lindol. Doon napunta sa atensyon sa Lindol kaysa sa inyo. Mas simpatya kami, mas gusto pa namin tulungan yung malumindol kaysa dyan sa inyo eh. Mas gusto namin supportahan, syempre, mga ni Lindol kaysa dyan sa inyo. Di ba? Kasi sa inyo, walang patutunguhan. Sir, testing na namin, sir, subok na namin, sir. Walang patutunguhan yung committee nyo kuno. Kasi kay Pinky, sir, andun na nga blue ribbon niya, nasa kanya na yung pagkakataon na yun eh. Hindi siya nag-imbestiga eh. Tapos ikaw mag-iimbestiga ka, hindi kami naniniwala, sir. Di ba? kasi ang nangyari po doon, it was just a meeting. Hindi naman po talaga hearing kasi hindi pa po nagpo-convene yung blue ribbon. Kailangan po muna talagang, ang tamang proseso, na-appoint po ako chairman, vice chairman, kailangan po namin appoint sa floor. Magbibigay po Bakit nag-schedule ka ng June 8 ng hearing? Ano yung binablock mo kami? Di ba? sila ng mga representatives po nila sa amin. Wala pa po yun eh.
So doon po yung pinagkaiba yung hearing-hearingan po nila the other day or last week. Hindi hiring-hiringan yon, sir. Hindi hiring-hiringan yon. Una-una, yung quorum, 12 lang kayo, wala nun. Kayo ang gawa-gawa lang ang komite. Versus dito na yun. Ngayon po hindi namin tinawag na hearing, ito meeting lang po ito kasi hindi pa talaga na-organize. Ay, bakit di ba inorganize? Akala ko ba, sabi mo nakaraan, may hearing siya 8, June 8. Magkita-kita tayo 18 Marine siya, sabi mo. Ngayon sabi mo, consultative lang. Bakit? Hindi si tinangkilik ng tao kasi lumindol. Minala sila, no? Minala. Galit sa inyo ang panahon. It's an organizational meeting kanina, consultative meeting. Kaya, Paalala ko sa mga lumindol, ha? Nakikisimpatya kami sa mga nilindol. At yan ay talagang ingat ho kayo sa mga aftershock. Ingat ho kayo dyan sa Cotabato yata sa Davao, dyan sa Sarangani. May gusaling mga gumuho, no? Hanggat maari po, umiwas muna kayo ba may mga aftershock, no? Iwas muna kayo sa mga malaking building o sa mga 3 gusali palapag o 2. hindi po sila umapir yung Marines, hindi po namin makasuhan dahil it was just an invitation. It's not formal yet. Bakit, sir? I-contempt nyo! I-contempt nyo! Patay nyo, i-contempt. Sa susunod po, pag na-organize na po at pinadalhan namin sila ng invitation, hindi po sila dumating. Pangalawa po, tatanungin namin bakit dahil kung hindi, mai-issuehan po sila ng ikangasa. Ang bait, no? Dahil may issuean po sila, no? Ang bait na niya, no? Pag hindi pa sila dumating sa Wednesday. Hindi po, kailangan po muna i-organize yung Blue Ribbon. Kasi hindi po sila talaga organize. Wala po silang mga miyembro. Kailangan po namin ng 4 sa minority. Composition po yan, 17 eh. Ano minority? Majority sila. Kayo, minority. Piling ng mga to, no? Gusto papasukin yung ibang senador para suputin. Para magkaroon siguro ata ng quorum, maging 13, opisyal sila. Uy, pautakan to. Di ba? Kahit habang buhay, walang hindi pumasok dyan, okay lang. Di ba? Wala po silang binibigay. So, hindi po kami makapag-organize, hindi po kami makapag-hearing. Salamat po. Sir, magpapagod po yung case Wala pa sir. Papile po tayo sa Pasay, mamaya-maya. Sino po? Sir, kailan planong next meeting? Yung mga nagsabi po na maleta, nagsabi Tapos ikaw, human trafficking, yun po, tsaka sa tayo. tamo. Ikaw ang blue ribbon, tapos magkapalit ka sa kanila. Conflict. Eto, tigay nyo si Baligod, Hindi sila pinapasok daw ata dito kasi walang QR code. Yes, lahat po yan. Pwede niyo po i-lesson dito. Kaya tanong nga sila regarding na sila QR code dahil wala nga doon silang QR code. Dito na imbitado sila sa pagdinig. Ito, ang invitation nila, hindi naman nila sinabing mag-QR code kami. Tingnan nyo. Sir, akala ng mga senador hindi kayo pupunta kasi nagsisimula na nga yung Blue Ribbon hearing ni Senator. Alam mo, yung invitation kasi na pinadala sa amin, natanggap ko lang nung June 4, alas 8 na ng gabi. Nakauwi na sa mga probinsya yung ibang mga 18 soldiers, no? So, kinausap ko pa sila na kung maaari bumalik sila. Ang huling dumating na hinintay namin, yung namatayan sa Pampanga, si Walter Manalansan. Iniwan niya yung wake ng kanyang kapatid para lang makarating at makapunta kami rito. Hinintay namin siya. Sir, gaano kayo kahanda? Especially worst case scenario, baka posibleng magkaroon ng site and contempt. Hindi natin alam sa ongoing na pagdinig po. Hindi, ayoko mag-speculate sa mga mangyayari, no? Hintayin natin. Okay na po ba? Makakapasok naman po, kailangan lang po talagang mag-QR. Kailangan daw mag-QR code. Ang tindi, no? Tindi ng mga to. Sa bagay, baka protocol yan sa Senado, kailangan mong QR code. Pero sa pagkakataong ito, hindi lamang inasikaso ng lahat. Gagawa ka ng invitation tapos hindi yung in-instruction na may QR code pala. Di ba? Parang ganito, birthday ko, inimbitahan kita. Uy, invited ka sa akin, halika. Dumalo ka sa akin, birthday ko. Hindi mo sinabi, pagpasok mo doon, may aso pala. Hindi mo lamang inalalayan, hindi mo lamang inimbitahan mo. Iba talaga. Iba ang gusto. Sa gusto, ginugusto-gustuhan lang, kunwari. Kung sinabi nyo sana kagad sa invitation, hindi kami mag-deny. Na-traffic na nga kami sa EDSA eh.
Bilis lang naman po, sir. I-approve naman. O pwede bang doon na lang nyo kami QR? Yun na lang, sir. Nag-invitation. Hindi sila ubra sa utak ni Balikod. Matalino si Balikod, maniwala kayo. At bakit ko po in-address kay Sen? Papakinggan nyo ito na video, may video pa. Ha? Erwin, pakinggan mo to. Yung video na kung saan sinabi mo Senate President si Cayetano. Ito, in-address niya yata kay Cayetano tong sulat na to. Hindi dyan sa Blue Ribbon nyo, kuno. Ha, kuno, tatandaan niyo yan. President Alan Cayetano ang aking sulat. Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Ayan na yung video. Erwin, ito video, ebidensya. Takot dito, mga senador siguro. Senator Alan Cayetano pa rin. Kasi bakit kasi sabi ni Pinky, hindi do Senate President si Cayetano? Sabi naman ni Erwin, Senate President si Cayetano. Eh, dinuloko yung taong bayan. Kaya ko po in-address sa kanya ang acting. Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Pakinggan nyo. Still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula pa sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. Oh. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President. So I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado. No? At ang sabi niya rito, if I may read June 6. for your convenience, the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po ninyo, hiniram po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee and approved by the president of the Senate. Di ba? Si Cayetano ang Senate President Nagpapanggap lang yung mga yan. Di ba sabi, binuking na si Hector Marcoleta yan, nagkukunwari lang yan mga yan, nakaposisyon na sila. Para pag pumasok yung iba, gagawa sila ng quorum. Na, nang bablap lang yan, nang papain lang yan mga yan, wag silang kakagat. Huwag kayong kakagat dyan. Legarda, Villar, iba pang senador, huwag kayong kakagat sa mga plano ng mga yan. Maliwan? Iba na po utak ng mga yan. Kinain na po. Iba dyan, yung iba dyan pinklawan, hindi, nasa tamang pag-iisip pa naman ng pinklawan ako naniniwala ako nasa tamang pag-iisip sila, kaso nga lang, makasarili sila. Diba? Yung ibang loyalista dyan, na kay Junior, kakampi ni Junior. Nabulag na yan dyan. Po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong impitasyon, makikita nila rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, wala ring pirma yung Senate President, walang approval. Kaya dyan po kami naguguluhan, no? At nililito nila una, may QR code. Pangalawa, hinarang yata doon sa gate. Parang pangatlo, ang daming etc. Tapos palilitawin ni Erwin, ayaw dumalo ng 18 Maris. Andiyan na naman sila, nag-i-speech sa taas, at ayaw dumalo dito sa baba. Gusto nilang palitawin na, sabi niya, Erwin Tulfo, iginiit na sobrang tagal, hindi na nila hinintay ang Brave 18. Wow! Talaga ba? Kung talaga gusto mo ng katotohanan at ikaw ang nasasangkot sa 18 Marines, patutunayan mo, hihintayin mo yan. Patutunayan mo na hindi totoo yan. Kaso hindi, daming dahilan Bluff lang pala yung sinabi sa atin na patatawag ko 18 Marines.
Nasa harap mo na, hindi mo pa gawin. Bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security, no? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation, no? Ito po yung resolution number 5. Okay? So, sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin. Tingnan mo yan, may rules ng Senate. Tamo, kumikilo sila batay sa nasusulat, batay sa batas, batay sa mga rules, batay sa mga article. Samantala yung kabila, hindi. Damdamin yung pinairal. Sabi ng Malacanang, pinanigan ng Malacanang, kesyo pinanigan ng mga barganya, ng mga din. Hindi naman lahat, naniniwala sila. Yun. Pero itong mga article, hindi nila pinaniniwalaan to. Sige, kayo tanongin ko, sino paniniwalaan nyo? Yung nasusulat o yung haka-haka? Nga. Para mapaliwanagan din kami. No? Pangalawa po, sa totoo lamang ay we are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, who claims to be the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator. O ito tama, siya nag-iimbestiga, siya inaakusahan. Palagay natin dito totoo sinasabi ng 18 Marines. Bakit ikaw pa rin? Ikaw nga inaakusahan eh. Para mas mapatunayan na talagang hindi ikaw, dapat hindi ikaw ang Blue Ribbon. Siguro, balik nyo si Pinky, gusto mo? Ibalik mo si Pinky. Di ba? Ibalik nyo na si Pinky. Yan ang gusto namin, mag-Blue Ribbon na. Sige na, tanggap na namin. Mag-Blue Ribbon kuno. Kahit walang Senate President na kahit nag-iimbento lang kayo ng mga committee nyo dyan. Sige, i-Blue Ribbon nyo na si Pinky. Ba't ayaw nyo? Kasi hindi ng utos. Booking kayo, no? The judge rolled into one. Sa isang demokrasya po ay na merong functioning judicial system ay hindi nyo po makikita yung kanyang pangyayari. Na kung sino pa yung akusado, siya pa ang mag-iimbestiga at siya pa ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. And of course, by human nature, we don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. And for this purposes po, I will cite to you Section 18 po of the same Senate Resolution number 5. Nakalagay po dito, 18, no? Contempt. Contempt. Makikita nyo dito, ang sinasabi, Biruin mo, yung mga nagsasalita, yun ay kukulong, yun ang kakasuhan. Hindi naman. Hindi naman 18 Marines lang, no? Lahat. Para bang gusto nilang palitawin, walang may kasalanan. Para gusto nilang palitawin, lahat ng lilitaw, may kasalanan, kasuhan. Alam mo yun? Kung lahat ng lilitaw ay pagdududahan nyo, sana punta yung 1 trillion. Sige nga. Pag may lumitaw, ikaan niya, duda. Tignan mo, may kaso yan. 18 Marines. Ano yan? Awol. Awol daw, AWOL. Awol. Pwede palang hindi ka paniwalaan kung nakagawa ka ng matagal ng kasalanan. Ganun pala yun. Hindi porket nag-awol ang 18 Marines, di mo na paniniwalaan. Awol yan, ba't ka maniniwala dyan? Yung sabi, ang daming kalokohan ginawa niya, iba dyan na-expelled. Ba't maniniwala ka dyan? Anong connection? So, ako pala, pag kriminal ako, pag titistigo pala ako, o kaya kriminal ako,
Gagawa lang pala akong kalokohan. Ikukwento ko lang pala natin kung kalokohan para hindi na ako paniwalaan. Ganun ba yon? Halimbawa, ako testigo, nakita ko yung magnanakaw, nakita ko pumasok sa pinto. Para hindi ako paniwalaan sa nakita ko, sabihin sa akin, huwag kayo maniniwala kay munting kaalaman. Dating ano yan, dating na-expel sa trabaho yan. Ang layo eh. Di ba? Ang layo. Ito, babasahin ko po. The chairman, with the concurrence of at least one member, may punish or cite in contempt any witness before the committee who disobeys any order of the committee or refuses to be sworn or to testify or to answer a proper question by the committee or any of its members or testifies falsely or evasively. Sa tingin nyo ba, sasabihin ni Mr. Erwin Tulfo that we are testifying truthfully? Sasabihin niya yan, you are testifying falsely. And what is the consequence of that? Contempt. And once you are cited in contempt, itong rule po na ito ay inamend ng Senate. We have resolution number 145. Tignan mo. Di ba? May batas na sinasabi si Baligod. Senate resolution number 145. Ang matindi po ikukulong kami. Ito. Meron ba naman ang sisinungaling, pedudukdulan yung sarili sa Senado? Ayan sila ngayon nakaharap sa inyo. Meron ba naman, ang hirap magsinungaling pag marami kayo. At ang hirap magsinungaling pag ikaw mismo pinipresenta mo sarili mo sa kanila. Oo! Ang kalamitan niya, pag iba kakaba-kaba pa naku, huwag na sana ako matawag. Hindi ko alam sasabihin ko. Eto alam nila eh. Anya-anya kay Ligarda. Yun ang katunayan talagang dapat imbestigahan. Di ba? Na hindi kasama si Ligarda. Kasi una-una, tao ni Sal dito hindi to siya sabi kagaya ni Rapi Tulfo. Nasabi ni Rapi Tulfo, ito daw ay mga kargador. Biruin mo, makapanlait. Di ba? Ba't mo siya sabing kargador? Ikaw nag-aayos ka ng buhay na may asawa. Ikaw mismo sa programa mo, sabi mo, hindi dapat laitin yung mga ganyan, marangal na trabaho yan. Pero isinisample mo, kargador to mga to. Ano ibig mo sabihin? Naiinsulto yung mga kargador talaga. Di ba? At una mga Marines to. O palagay natin kargador to mga to. Kahit ano man ang estado nila sa buhay. Kargador na maleta, siguro. Di ba? Ito. A contempt of the committee shall be deemed a contempt of the Senate. Such witness may be ordered by the committee to be detained in such place as it may designate. No? Pwede nila kaming ipadala sa Pasay City Jail. That is the danger. No? Give me few minutes na lang. So yun po ang, having said all of those, this is our humble request to the members and leadership of the Senate of the Republic of the Philippines. First message, we should observe rule of law. We should observe your own Senate rules. Tingnan mo, may hawak si Baligod na Senate rules. May hawak si Keta ng Senate rules. Si Marcoleta, kabisado yung Senate at may hawak din. Nakita nyo ba nagawak sila ng ganito? Wala. Yung virus index card ang hawak. Si Kiko Matching, ewan ko kung may hawak niyan. May hawak ba silang ganyan? Hindi sila siguro pwede hawakan niya kasi baka mapaso sila eh. Diba? Walang pinagkaiba dun sa nakita ko dati eh. Sumakay ako dati ng bus, nakita ko, nangangaral. Nangangaral siya, no? Ngayon, sa pangangaral niya, ayoko na sabihin ko ano reliyon nagtitinda siya ng ballpen. Nangangaral siya ng salita ng Panginoon. Pero hindi yung kay Kibuloy, hindi yung kay Kibuloy. Iba yun. Basta nangangaral siya, walang dalang Biblia. Pwede ba yun? Mangangaral ka, wala kang dalang Biblia. Diba? Katulad sila. Pwede ba yun? Sasabihin nila tama sila pero wala silang rules ng dala kahit libro malay papakita. Bakit? Nakakapaso ba? If you do not follow your own rules, how can you expect us, non-senators, to obey your rules? Second, we humbly ask, we respectfully ask
the members and the leadership of the Senate of the Republic of the Philippines Tama. to observe statesmanship, not brinkmanship. We observe delicadeza. Delicadeza is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga at siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang member ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumiti po kami kay Senator Robin Padilla ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumiti ko kay Senator Robin Padilla at siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. At itong 14 po na ito, Si Robin na naatasan dyan eh. Alam nyo bakit? Ha? Common sense na lang. Hindi pwede si Pia, babae. Hindi pwede si Cayetano, baka bantaan. Saka si Marcoleta. Lalo si Marcoleta, may edad na, 72 na. Baka atakihin siya ng kung sino dyan, matumba. Huwag niyang gagawin. Pag natumba yan, kinanti nyo yan. Sabihin ko sa inyo. Di ba? Magdidilim ang kalangitan. Pag kinanti nyo si Marcoleta. Di ba? Figure of speech. Kaya si Robin kasi palaban. ay handa silang tumalima sa anumang sabina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang nalalaman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa po kayo kontento, ay meron pa pong 7 Nako, may 7 pa pala. Grabe. Kakakilabot. na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay Eto sapat na po yun. Tama. Ito hindi to 18 manis lang. Tao ni Saldico to ito. Tatandaan nyo Hindi ito, kasi sabi ni Rapi Tulfo na kargador. Ito ay hindi to tao ni Mike, defensor, tao ito ni Saldico. Baka nakakalimutan kayo. Patunayan nyo hindi tao ni Saldico to. Sige. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito po ay nakapuno ko naman kayo ng bagong karunungan, kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng lesson learned at isang talakayan na napakamakabuluhan. No? Ingat lagi kayo, masustansyang pag-usap. Paalam po sa inyong lahat.